Ang nakaraan. Dahil sa galit ng kanyang ama, kaya naman ay nakapagdesisyon itong si Roxanne na magtungo na lamang sa syudad para doon hanapin ang kanyang kapalaran. Sa kanyang pagdating, hindi niya inaasahan na makilala niya itong si Grandma Lu, isang matanda na naghanap ng isang babae para mereto nito sa kanyang apo. Akma na sanang patawid itong si Grandma Lu sa kalsada habang nakasakay ito sa kanyang wheelchair. Mabuti na lang at naroon si Roxanne para tulungan ang matanda. Dahil sa kanyang pagtulong sa matanda, niyaya siya nito na doon na lamang tumira sa kanilang mansyon para bigyan siya ng trabaho, lalo na at nakapagtapos pala ito sa kolehiyo. Pero natatakot itong si Roxanne baka kung ano ang mangyari sa kanya dahil ngayon pa lang ay sila nagkita sa unang pagkakataon. Sa mga oras na iyon ay nakita naman ni Javier ang driver ni Grandma Lu na may nakausap na itong isang dalaga, kaya naman agad siyang nagtungo sa sasakyan para puntahan ang dalawa. Lola, malayo pa ba dito ang inyong bahay? Nako iha, huwag kang mag-alala dahil mayroong susundo sa atin dito. Mas lalo tuloy natatakot itong si Roxanne baka isang modus ito at maging dahilan para siya ay mapahamak. Iha, huwag kang mag-alala. Gaya ng sabi ko, maghanap ako ng trabaho na pwede mong mapasukan. Maya-maya lang ay habang tinutulak ni Roxanne ang wheelchair ng matanda ay may isang sasakyan ang huminto sa kanilang harapan. Madam, sumakay na po kayo dito. Teka lang, sandali lang Lola. Anong ibig sabihin nito? Iha, sumakay ka na. Uuwi na tayo sa mansyon. Po, ang ibig niyong sabihin na mayaman po kayo Lola? Sa bahay na tayo mag-usap iha dahil medyo gabi na. Napilitan na lamang sumakay itong si Roxanne, bahala na kung ano man ang mangyari sa kanya. Total naman ay wala na rin nagmamahal sa kanya. Wala siyang maimik habang pinagmamasdan ang lugar na kanilang dinadaanan. Madam, siya na ba ang hinahanap nyo? Maganda siya, panigurado akong magustuhan siya ni Sir Harvey. Sa mga oras na iyon, dito na kinakabahan itong si Roxanne kung ano ang kanyang gagawin. Javier, tumahimik ka nga dyan. Tinatakot mo naman itong si... Ano nga pangalan mo iha? Roxanne po. Oh, ganda ng pangalan mo iha. Roxanne, bagay sa'yo. Oh, nandito na pala tayo sa bahay. Welcome home Roxanne. Huwag kang mahiya. Isipin mong bahay mo na rin ito ngayon. Bumaba na itong si Javier at binuksan ang pintuan ng sasakyan. Laking gulat ni Roxanne sa kanyang saksihan dahil ang inakala niyang matandang lumpo ay nakatayo ito at bumaba sa sasakyan. Iha, alam kong nagulat ka sa nakita mo. Pero mamaya sasabihin ko rin sa'yo kung bakit ko yun ginawa. Sa ngayon, may nakahanda ng pagkain. Maraming katanungan ang pumasok sa isipan nitong si Roxanne kung bakit siya pa ang napili ng matanda at kung ano ang binabalak nito sa kanya. Pagpasok nito sa mansyon ay hindi siya makapaniwala sa ganoon kayaman ng matandang ito na halos ay nalito siya kung saan ang labasan ng mansyon. Maya-maya pa ay nasa bungad na pala sila ng isang mahabang mesa na kasya kahit 20 katao. Habang abala naman ang mga tulong sa pag-ayos ng mga pagkain. Oh, Roxanne, iha, ano pang hinihintay mo? Kumain ka na. Madam, tayo lang po ba ang kakain ng mga ito? Parang ang dami naman yata para sa ating dalawa. Huwag kang mag-alala, iha. Alam mo, pinaghandaan ko talaga ito para sa'yo. At kung may susobra man, narito ang driver at mga katulong para ubusin ito. Pagkatapos natin kumain, meron ako mahalagang sasabihin sa'yo. Madam, wala ba kayong ibang kasama dito sa mansyon maliban sa driver at mga katulong? Alam mo iha, meron ako nag-iisang apo pero lagi itong abala sa trabaho at halos sa kanyang condo unit na ito nakatira. Kaya ako lang palagi ang narito sa bahay. Naku madam, nakakabagot naman siguro. Lalo na at sobrang laki ng bahay niyo. Kaya nga, mamaya, Roxanne, may sasabihin ako sa'yo. Marahil, ito na yung magiging daan para guminhawa ang buhay mo.
Matapos nilang kumain, hinatid naman ni Grandma Lo ang dalaga sa kanyang magiging kwarto. Iha, ito nga pala ang magiging kwarto mo. May CR na sa loob, kaya hindi ka nalalabas-pasok sa kwarto. Maliban na lang sa oras ng pagkain. O siya, magbihis ka muna at pagkatapos ay mag-usap na tayo. Pagpasok ni Roxanne sa kwarto ay halos kasing laki ito ng kanilang bahay sa probinsya. Pero muling sumagi sa kanyang isipan kung dapat ba siyang magpasalamat sa matanda. Matapos magbihis ay lumabas na ito ng kwarto at hinanap ang sala. Noong natagpuan niya ito ay naroon na ang matanda at naghintay sa kanya. Oh, Iha, halika na. Madam, ano bang pag-uusapan natin? Iha, alam ko mabibigla ka sa sabihin ko sa iyo. Ikaw ang napili ko para pakasalan mo ang apo ko dahil nakita ko na mabuti kang tao. Ano po? Oo, Roxanne. Lahat ng kailangan mo, ibibigay ko sa'yo. Kung gusto mong magtrabaho, makapagtrabaho ka. Pakasalan mo lang ang apo ko. Madam, paano yun? Hindi ko pa naman nakikita ang apo ninyo. Paano ko siya makikilala? Ako na ang bahala sa mga papeles. Ang mahalaga ay makasal kayo ng legal. For the meantime, di mo pa siya makikita dahil abala siya sa trabaho. Pero sa oras na darating na siya dito, nakakasiguro akong magugustuhan mo rin siya. Madam, bakit ako pa? Marami naman diyang iba. Roxanne, ikaw yung tinuturo ng isip ko dahil nakakasigurado akong mapagkatiwalaan ka sa lahat ng bagay. Maasahan ba kita, Roxanne? Bukas, pumunta ka sa kumpanya, nakahanda na ang office para sa'yo. Huwag kang mag-alala dahil may sweldo ka. Maliban sa makukuha mong pera bilang asawa ng apo ko, siya Roxanne, pwede ka nang matulog. At bukas, ihatid sundo ka ni Javier sa trabaho. At saka, naka-order na pala ako ng uniform na isusuot mo bukas. Tumayo na itong si Roxanne at nagtungo sa kanyang kwarto. Naku, paano ito? Ikakasal ako sa isang taong hindi ko pa kilala. Paano kung isa siyang taong manluloko? Katulad ng tatay ko na pinabayaan si nanay. Kung magkaroon man ako ng pamilya balang araw, yung gusto ko. Iba sa kinagisnan kong pamilya. Ay, nalilito na talaga ako. Dapat ko bang ikasaya na may taong magpapakasal sa akin? Kahit na hindi ko siya nakikita sa personal? Kung uwi na lang kaya ako sa probinsya. Pero pinalayas na lang ako ni tatay Ay naku, bahala na nga. Sobrang nalito itong si Roxanne sa kanyang napasukan. Gusto lamang naman niya magtungo sa syudad para magtrabaho, yun nga lang ay iba ang kanyang napuntahan. Ano kayang kantungan sa buhay ni Roxanne sa syudad? Magkaroon kaya ito ng kakampi sa kumpanya o lahat ay magiging kaaway dahil sa kanyang posisyon? Kaya mga kaibigan, huwag nating kaligtaan ang mas naka-intense pa na kwento sa buhay ni Roxanne. Abangan natin ang ating part 3.